Magandang araw mga kababayan. Welcome back sa AJ Commentaries. Kamusta po kayo? Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po sana kayo, comment at like kapag umabot po tayo sa 10,000 subscribers mga kababayan. Ito po ang ating ikadalawang buwan. Nagsimula po ako officially noong May at ngayon po July na. So ikalawang buwan at meron na tayong halos 4,000 subscribers. At nagbigay po tayo ng 1,000 nung tayo umabot ng 1,000. Pag umabot naman tayo ng 10,000 subscribers mga kababayan, pipili muli tayo pero sa pagkakataong ito siguro 4 o 5 ang papadala natin ng 1,000 pesos. So kaya subscribe na po kayo mga kababayan at sana mapalaki pa natin to kung kaya para marami pa tayong mapag-usapan. At sa pagkakataong ito mga kababayan, ang gusto ko lamang bigyan ng komentaryo, opinion, yung mga senator judges natin. Magandang pag-usapan to kasi masyado na tayo nag-seryoso sa mga ilang talakayan natin. Pag-usapan natin yung ibang mga senator judges natin, yung mga kanilang mga gawi, mga act doon sa impeachment trial. Kasi kung maalala natin impeachment trial noon nila, ako inabot ko pa po yung kay Presidente Erap, pinapanood ko yun, bata pa ako. Tapos nung kay Corona, graduate ko lang po ng political science, nag-aabogasya po ako noon. Maganda at kitang-kita natin yung kalidad ng mga senator judges nun. Lalo si Miriam Santiago, alam na natin yun. Sukdulan na yun. Pero andito na po tayo, may panibagong impeachment trial at ito yung mga senador natin. Pag-usapan po natin, unang-una, excuse me, yung dalawang Cayetano. Yung paraan nila, mga kababayan, lalo na ni Senator Pia, hindi natin alam bakit nagkakaganon yun . Para bang yung nilabas nila yung credentials, yung mga school nila, para bang lumalabas na ang tawag doon, condescending. Para bang nang mamaliit siya, nang mamaliit na, judicial notice. Baka siguro naman to, alam niyo, natatandaan niyo po, sinabi niya yun. Para bang ang dating, masyado, magaling sila pero pantay-pantay silang judge . Di po ba? Natatandaan niyo po yung sinabi ni Senator Miriam Santiago no sa ERAP trial. Sabi niya hindi pwedeng magdebatihan yung mga kapwa Senator Judge kasi kung ganun pala gagawin natin, edi hintayin ko na lang kayo matapos magsalita lahat, saka ako sa dulo at isa-isahin ko lahat ng sinabi ninyo. Di po ba? Kasi pantay-pantay kayo para bang nagle-lecture. Di po ba? Tapos yung kay Alan Cayetano naman, parang patronizing naman. Isipin niyo po siya daw taga-Ateneo, tapos humingi ng tulong, humingi ng rest back sa taga-UP. Di ba mga kababayan? Masyado silang para bang pinaparamdam na alam nila, sila lang nakakaalam. Parang ganun attitude nila, may monopoly, may I don't know kung ano mang. Pero ang pinaka pumukaw sa akin doon mga kababayan ay yung dalawang pagkakataon. Yung una yung kay Amy Marcos, doon sa parte na sinasabi ng defense team, hindi naman pala nagsampa ng kaso yung mga binantaan . Hindi nagsampa ng kaso si BBM, hindi nagsampa ng kaso si Lisa Marcos, at hindi rin nagsampa ng kaso si Martin Romualdez. Ano inimbestigahan ninyo? Bakit pa kayo nag-iimbestiga? Tapos sabi ni Amy, di ba mayroon siyang sinite na case . Ang sabi nga niya, dito motu proprio, hindi naman kailangan ng yung eksaktong tao na binantaan ng magreklamo . Di ba? So in that way, parang nakapunto sa prosecution doon, parang natulungan ni Amy. Maganda rin yun . Tapos ang of course, ito talaga, ewan ko kung paano ito i-describe, si Robin Padilla mga kababayan. Tapos alam naman natin na doon na lang tayo sa bandang dulo, yung hiningi niya yung credentials, yung testigo, tapos hiningi niya original copy, kung original copy ba yun, yung video. Ang pinag-uusapan dito, video na napanood na ng halos lahat at ilang taon nang nagsisirculate sa social media na hindi naman nila dininay kung totoo o hindi. Never nilang sinabing hindi totoo yun, never nilang sinabing AI yun. Sa katunayan, yung statement nga ng abogado nila, ng bandang uli, sabi, unconventional but justifiable yung sinagawa o nasabi ni BP Sara, edi parang admitting na talagang sinabi niya yon. Kaya lalong lumakas tuloy yung punto ng prosecution. Ngayon, ang mabigat dito kay Robin, nag-post siya sa Facebook, mga kababayan.
Hindi ako nagkakamali, sa Facebook ko nabasa yun eh. So yun tungkol sa kanyang mga puna at opinion, at doon na rin tungkol sa paghingi niya ata ng original copy. Ano? Tapos may mga pinaliwanag pa siya doon. Ngayon, ang tanong dito, parang may nilabag to kasi senator judge siya mga kababayan eh. May sub judice rule. Ano po yung sub judice, mga kababayan? Yun kasi yung nag-i-indicate na yung specific legal case sa pagkakataong ito, yung impeachment court, yung impeachment trial, yung may articles of impeachment, may mga kaso, mga kababayan, kasalukuyang nililitis, mga kababayan, ine-evaluate ng korte. Naghihintay ng final judgment. So ano ibig sabihin, mga kababayan? Generally, nire-restrict yung mga yan. Yung mga prosecution, yung depensa, lalong-lalo na siguro dapat yung mga judges na magbigay ng mga magbigay ng mga opinion o merito ng kaso in a public discussion. Kasi mag-aano yan magkikreate yan ng iba-ibang mga hinuha o idea, mga kababayan. Yung mga komentaryo, dapat, ang purpose kasi niyan, para maprotektahan yung integridad ng judicial process, mga kababayan. Ma-ensure na yung ongoing trial, tama, walang kinikilingan, patas, hindi na i-impluensyahan, mga kababayan. Dapat sa lahat ng kaso naman, may sub-judice rule kaso mukhang dapat ata yung nilelecturean nila Pia Cayetano, dapat yung kagrupo nila lecturean muna nila Kasi kung kayo magle-lecture, tapos yung kasamahan nyo magsasabi ng mga kanyang-ganyan sa social media, ako para sa akin, personal ko opinion, mga kababayan, nilalabag nila yung sub-judice tapos sasabihin na naman nila, pinag-iinitan sila. Hilig nilang lumabag sa iba-ibang rules, pero gaslighter, kapag pinunan mo na, lagi na lang pinag-iinitan, lagi na lang. Anyways, papunta po tayo sa iba pang mga senador. Yung kay Chis Escudero, mga kababayan, yung unang araw, ang sabi niya sa threshold, 16. Yung 2/3, dun daw muna tayo sa literal na pakahulugan ng Article 11, Section 3, Paragraph 6. Sa bandang dulo, nakalagay doon, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Doon muna tayo, mga kababayan. Ngayon, ikalawang araw, nilinaw ni Senator Ping Lacson. Ruling ba yon o opinion? Kasi hindi natin alam kung nag-i-express lang ba siya ng opinion o naglalapag siya ng ruling, kasi hindi naman nagbatuhan yung mga senator judges, di ba? Unless behind the scene, nag-usap-usap sila. So sabi niya, kasi malinaw sa statement ni Chis Escudero, yung mga gustong kumontra, pwede naman kumontra. Walang kumontra. So tiyano ngayon ni Ping Lacson, justiciable na ba yun? Ibig sabihin, pag justiciable po kasi, ibig sabihin no, tinatanggap na. Ibig sabihin, pwede nang ireklamo o pwede nang kontrahin sa hukuman, like sa Supreme Court. So parang nililinaw doon, nagbibigay ng implying o nagbibigay ng idea sa mga tao na pwede nyo nang habulin to sa Supreme Court. Justiciable na Tandaan po natin, mga kababayan, hindi nangangialam ang Supreme Court, lalo na kung internal rules, at lalo na kung wala pa naman, kasi dapat may actual case or controversy para pakialaman nila. Nilinaw niya, meron na actual may decision may ruling si Chis Escudero 16 So ibig sabihin, existing na ngayon yung argumento. Dapat ba 16 o hindi? Para bang kaya sinabi niya, justiciable na ba to? Sagot naman sa kanya, yes, justiciable. Sabihin, pwede na, official, nadali niya sa Korte Suprema kung may magrereklamo. So bakit kaya ganun? Ang tingin ko dahil conservative yung paraan ng majority. Para hindi sila masisi. Kasi pag pinakailaman ng Supreme Court, sinabing nagbigay ng TRO at sabihin na, hindi dapat 16. Di lusot sila, mababago ngayon. Di po ba? Yun ang mga napansin natin. So mga kababayan, hanggang dito po muli. Maraming salamat po. Sana po ay samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang mga videos. AJ Commentaries po. Subscribe po sana kayo. Maraming pong salamat.